Magandang araw mga bata! Ngayon magbabasa tayo ng isang kwento tungkol sa Bakit Matagal ang Sundo Ko? Ito ay kwento ni Christine Cannon at guhit ni Mariano Ching na inilathala naman sa Adarna House. So simulan na natin. Tring, tring, tring! Hay, salamat! Tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong niligpit ang mga gamit ko para makapila agad ako palabas. Ang ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng stroller namin at ang lalakas ng mga boses ng kaklase ko habang nagpapaalam. Nagtakulit kami para salubungin ang mga nanay at tatay namin sa labasan. Siguradong nariyan na si nanay. Dumiretso ako sa bangko kung saan laging naghihintay si nanay. Laking gulat ko nang makita kong wala si nanay sa bangko. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Pero bago ako maiyak, sinabi ko sa sarili ko na hindi dapat ako matakot. Sinubok kong hanapin si nanay sa nagkakadikit-dikit ng mga magulang dito sa labasan. Sa dami ng nanay at tatay rito, talagang nakakalito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay, pero hindi ko siya makita. Wala akong nagawa kundi umupo sa bangko katabi ng bag at baunan ko. Unti-unting nabawasan ng mga batang naghihintay at ang mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na at ang kanilang stroller ang dumaan. Pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na maliban sa akin. Oh, maghintay ka lang dito ha, na traffic lang siguro ang nanay mo, ang sabi ng guwardiya sa labasan. Kaya naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot na ako sa bangko, pero wala pa rin si nanay. Ano kaya ang nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko nang maalala kong sira nga pala ang sasakyan namin. Siguradong naghahanap pa si nanay ng paraan para masundo ako. Siguro, sumakay siya sa isang pagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito, kaya ang tagal-tagal bago ako masundo. Pero alam kong magmamadali si nanay dahil sabik na rin siyang makapiling ako. Hindi siya aasa sa isang pagong. Siguro sa isang elepante. Siya sumakay. Higante ang hakbang nito, kaya siguradong mas mabilis niya akong masusundo. Pero hindi kakasya ang elepante sa daan na may napakaraming sasakyan. Siguro matagal pa talaga ako bago masundo. Siguro sa isang agila siya sumakay. Kinaibigan ito ni nanay upang mabilis siyang makarating at masundo ako. Pero di kaya lalong magtagal si nanay sa paghahanap sa akin? Masyadong mataas ang lipad nito. Puro ulap, building at tuktok ng puno lang ang nakikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Siguro nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy na naglalambitinan mula sa isang puno papunta sa isa pa. Ay, sandali lang, nandito na siya. Pero oras na sa puno ng saging sila kumapit, hindi na nila ipagpapatuloy ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro, naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena. Sisisid siya sa malalim na dagat hanggang ako'y makarating. Pero sa gitna ng karagatan matatagpuan ng balyena. At ito kayang lumangoy at hindi nito kayang lumangoy sa mababong na baybayin. Naku, matatagalan si nanay sa pagsagwan papunta sa akin. Hay, nanay, paano mo ba ako susunduin? Napagod ako sa kakaisip. Isang malalim na buntong hininga at nangalumbaba ang tangi kong nagawa. Lalong napakunot ang noo ko sa mga naiisip ko. Siguro, nalimutan na ako ni nanay. Siguro, hindi na niya ako mahal. Siguro, napagod na siya sa pagsundo sa akin sa araw-araw. Siguro, hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Itinago ko na lamang ang nalugi kong mukha sa aking mga kamay. Nang biglang
dumating ka. Akala ko nalimot mo na ako. Maaari ba kitang malimutan? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ang amo ni nanay sabay yakap sa akin. Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay? Hindi, na-traffic lamang ako sa isang highway. Napawi ang lungkot ko at napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang guwardiya. Na-traffic lamang si nanay.